Barangay Ginebra, todo na yung paghahanda sa kanilang dalawang crucial game. Barangay Ginebra nahaharap sa malaking problema, lumalala na yung injured list ng Barangay Ginebra. Mga chong, maganda na sana ang itinatakbo ng Barangay Ginebra ngayong Commissioner's Cup. Sa kasalukuyan, top 3 nga sila ngayon sa team standings at may malaki pang chance na umangat at posibleng makuha pa ang number 1 spot kung magtutuloy-tuloy yung kanilang panalo. Pero eto na nga, mukhang mayroong humaharang sa momentum ng Ginebra at hindi yan yung kanilang mga kalaban kundi yung injuries. Matatandaan natin na sa naging laban ng Ginebra kontra Blackwater Bossing ay tinamaan nga ng injury ang isa sa pinaka-importanting player ni Coach Tim Cone na si Japet Aguilar matapos itong balyahin sa ere ni Robert Apsio. Dahil dyan, hindi makapaglalaro si Japet sa susunod na dalawang crucial games ng Ginebra kontra Meralco at Rain or Shine, at napakalaking kawalan yan dahil si Japet lang naman ang angkor ng depensa, rim protector at isa sa pinaka-consistent na big man ng kanyang kupunan. Actually, si Japet talaga yung main big man ng Ginebra, pero hindi lang dyan nagtatapos ang problema dahil may isa pang big man ang Ginebra na mayroon ding iniindang injury at yan ay itong si Norbert Torres. Oo mga chong, dalawang big man na agad ang na-compromise ngayon sa Barangay Ginebra. Ang kaibahan lang ay kayang maglaro na itong si Norbert Torres. Ang kaso, hindi siya 100% at napipilitan lang maglaro dahil kailangan talaga ng Ginebra ng dagdag reinforcement sa ilalim. Kaya naman, malaking problema yan sa Ginebra. Alam naman natin, ngayong Commissioner's Cup na may mga malalaking imports, napaka-importante ng frontcourt position. Ngayon ang tanong, paano lalaban ang Ginebra kung kulang sila sa loob? Dito ngayon masusubok yung sistema ni Coach Tim. Kilalang kilala itong si Coach Tim Cone sa kanyang triangle offense. Pero higit pa doon, magaling itong mag-adjust kahit kulang yung kanilang lineup. Posibleng mas malaki yung role ngayon ng mga natitirang big man at forwards ng Ginebra. Pwede nga rin silang mag-small ball at syempre, aasahan ulit yung kanilang mga guards at wings, lalo na yung mga energy guys coming from the bench para punan yung kulang nila sa loob ng painted area. Pero hindi natin dapat kalimutan na hindi lang tungkol sa strategy ang laban na yan, kundi tungkol sa resilience kung paano lalaban ang isang team kahit hindi sila kompleto. Pero naniniwala ko mga chong na magagawang malusutan ng Barangay Ginebra ang problema nilang yan. Hindi na bago sa kupunan ni Coach Tim Cone na palaging may tinatamaan ng injuries. Actually, sanay na sila dyan. Ang problema lang ay wala nang mahugot si Coach Tim sa kanilang frontcourt position dahil Commissioner's Cup nga kung saan napakalaki ng mga imports na kailangan nilang tutukuan sa ilalim. Pero tignan na lang natin kung anong adjustment ang gagawin ni Coach Tim Cone para makalusot ang Barangay Ginebra. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na injuries ang pinoproblema ng Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Samantala, Barangay Ginebra, todo na yung paghahanda sa kanilang dalawang crucial game. Expected nga mga chong na hindi makapaglalaro si Japet Aguilar kontra Meralco Bolts at Rain or Shine Elasto Painters. Kaya naman, todo nga yung adjustment na ginagawa ngayon ng Barangay Ginebra sa kanilang team practice. Meron nga ring plays na nilalatag si Coach Tim Cone na kanilang gagamitin sa crucial games, lalong-lalo na kapag nagsimula na ang PBA playoffs. At dyan nga kilala si Coach Tim. Marami itong baraha na itinatago, kaya naman naniniwala ko mga chong na may pagpapatuloy ng Barangay Ginebra
yung kanilang magandang itinatakbo ngayong conference. At yan ang aantabayan natin sa mga susunod na mga araw. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Na todo na yung paghahanda ng Ginebra para sa kanilang magiging crucial games. Ano rin yung masasabi nyo sa injury problem ng Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.